Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay ang part 2 ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ating himay-himayin ang mga bagong impormasyon hinggil sa kasong ito at ang pinaka-update nga sa mga sinasabing mastermind sa mga pagpaslang sa mga sabungero. Lalo na ngang lumalalim ang kaso na ito. Nadadawit na ang ilang mga kilalang personalidad at may sinasabi pang isang senador na sangkot umano. July 2, 2025 nang lumutang si alias Totoy at inamin na kung sino ang mastermind sa pagwala ng mga sabungero. At ayon din sa kanya, hindi lamang 34 ang mga nawala at pinatay, kundi umabot na nga ito sa halos 100. Isiniwalat na nga ni alias Totoy na siya si Julie Patigonan alias Dondon. Si Totoy ay ang Chief Security Agency na may hawak ng mga farm at sabungan ng negosyante na kanyang dinadawit sa pagkawala ng mga sabungero. Kung matatandaan, April 2021 hanggang January 2022, misteryosong mga nawala ang ilang mga sabungero sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ayon nga sa mga pamilya, nagpaalam umano ang mga sabungero na a-attend lamang ng mga sabong events sa Manila Arena, Lipa, Batangas at Laguna. Pero lahat sila ay hindi na nakita at nakausap pa ng kani-kanilang mga pamilya. April 28 nga nang nakunan sa isang video ang sabungero na si Michael Bautista. Nakaposes ang lalaki at hawak ng dalawang lalaki na tila ba inaaresto. August 30, 2021 naman nang nakunan sa CCTV ang pagkidnap ng grupo ng mga kalalakihan kay Ricardo Lasco mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Si Ricardo ay breeder ng manok at master agent sa isabong o sabong na ginagawa online. Tinangay ng mga lalaking nagpakilalang NBA agent si Ricardo dala ang kanyang box na may pera, alahas at relo. Tinangay din nila ang ilang mahalagang gamit ng kaanak ng biktima. Ayon nga sa interview ni alias Totoy bilang patunay na siya ay nagsasabi ng totoo, nagpakita siya ng video ni Ricardo kung saan nakapiring ang mga mata nito. Si Ricardo ay tinatanong ng mga lalaking kumidnap sa kanya kung sino ang iba pa niyang kasabwat sa kanyang pandaraya sa isabong. At sinabi nga ni alias Totoy na matapos ngang kidnapin si Ricardo, ng araw din na iyon, ito ay pinaslang. Nag-ingay nga ang mga pamilya ng mga sabungero para imbestigahan ng mga kapulisan ang pagkawala ng mga ito. Ayon sa resulta ng investigasyon, ang posibleng dahilan bakit nakidnap ang mga sabungero ay ang game fixing. Sa madaling salita, nagkakaroon ng dayaan sa sabong. Ayon sa isang handler ng manok, ang pagbebenta ng laban o pangyoyope ay isang paraan ng pandaraya sa sabong. Posible umano na nagbibitaw ang mga nawawalang sabungero ng mahinang manok o yung tinatawag na tsope. At sa panyoyope, pinapatalo ng mga nawawalang sabungero ang ilalaban nilang manok. Easy money nga umano ito dahil tatayaan ng mga sabungero ang kalaban nilang manok para sila ay magkaroon ng pera. Matapos ngang pumutok ang kaso, isang Senate hearing ang isinagawa ng Senate Hearing Committee hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. March 21, 2022 nang isinagawa nga ang Senate hearing. Sa hearing, may lumutang na 3 witness sa kaso ng pagkidnap sa mga nawawalang sabungero. Ang dalawa sa mga ito ay magkapatid na dinukot umano noon bago pa man pumutok ang issue ng nawawalang mga sabungero. Isa nga sa humarap ay ang nagpakilalang Alvin Indon. Ayon kay Alvin, November 2020, siya at ang kanyang kapatid ay nahuling nangyoyope o nagigame fixing habang naglalaro ng sabong sa Santa Cruz, Laguna. Hinold daw umano si Alvin ng mga gwardya sa arena at habang hawak sila ng mga gwardya, narinig umano ni Alvin ang boses ni Atong Ang nakausap si alias Totoy. Si Atong Ang sinasabing mastermind ni alias Totoy sa pagpatay at sa pagkawala ng mga sabungero. Si Atong Ang isang gaming tycoon at may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated na siyang operator ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna at sa Manila Arena. Si Julie Patigonan alias Dondon ay isa sa mga sospek sa mga nawawalang sabungero. At siya ngayon ay ang lumutang na witness bilang alias Totoy. At siya nga ngayon ay itinuturing na whistleblower sa kaso na ito. Sinabi nga ni Alvin na narinig niyang tinawag ni alias Totoy si Atong Ang bilang Boss A. Ayon pa kay Alvin, narinig niyang sinabi ni Totoy sa kanyang kausap na, "Boss A, may mga tao na naman dito na nang tsochope."
Naka-loudspeaker daw ang tawag at narinig ni Alvin ang malat na boses at kausap nga ni Totoy si Atong Ang. Sinabi umano ni Atong Ang kay Totoy na paaminin ang nandadaya na mga sabongero kung sino ang kanilang boss at kapag daw hindi umamin sina Alvin, inuutos umano ni Atong na patayin sila nito. Sa Senate hearing, dinipensahan nga ni alias Totoy ang kanyang sarili sa mga akusasyon sa kanya ni Alvin. Una pa lamang daw kahit kailan ay hindi niya tinawag si Atong Ang na Boss A dahil amo umano ang tawag niya sa negosyante. Sa Senate hearing, kinumpirma naman ni Atong Ang na tao niya si alias Totoy at pinangangasiwaan nga nito ang kanyang farm. Sa Senate hearing, sinabi nga ni Albi na pinasa sila sa Provincial Intelligence Branch ng Laguna. Sa PID, nakita ni Alvin sina Patrolman Roy Navarrete at Police Master Sergeant Michael Claveria na siyang kasabwat din umano ni Totoy. Sinabihan daw si Alvin ng mga pulis na tumawag sa kanila si Atong Ang at sila ay inuutusang patayin sina Alvin kapalit ang 5,000 pesos kada ulo. Itinanggi naman ng mga pulis ang mga paratang ni Alvin sa kanila. Ayon nga kay Claveria, inaresto nila sa Alvin sa isang lehitimong buy-bust operation at hindi sa sabungan. Sagot naman ni Alvin, set up lang umano ang kaso ng ipinagbabawal na gamot laban sa kanila. Dahil ang totoo, pinapili umano sila ng mga pulis, kung kaso o patay. Sinabi pa ni Alvin na sinabi sa kanya ng mga pulis na wag na siyang manlaban dahil baka tuluyan na silang patayin. Sinabi pa ni Alvin na mabuti na lamang ay nakatakas siya mula sa pagkidnap sa kanya. Nasa korte din naman ang inaakusahang mastermind na si Atong Ang para linisin ang kanyang pangalan. Ayon kay Atong Ang, conspiracy lamang daw ang pagkakadawit sa kanyang pangalan sa mga nawawalang sabongero. Itinuro naman ni Atong ang police chief ng Laguna noon na si Rogart Campo. May inalok daw si Rogart kay Atong Ang. Ito ay tungkol sa kasong isinampa ni Atong Ang laban sa mga iligal na isabong. Sinabi daw ni Rogart kay Atong Ang na kung gusto niya ay dukutin na lamang daw ang mga nandadayang sabongero. Si Rogart din daw umano ang nagpupumilit na isama sa operasyon ang nasasakupan niyang mga pulis. Sinabi din ni Atong Ang na wala daw awa si Rogart sa mga tao na wala namang kinalaman sa kaso. Ngunit itinanggi naman ni Rogart ang mga akusasyon sa kanya ni Atong Ang at sinabing slip of the tongue lamang ang nangyari. Sinabi din ni Atong Ang na baka kaya siya ang itinuturo na mastermind ay pakana ito ng mga taong kalaban niya sa negosyo. Sinabi din niya na ang mga financier umano sa sabungan ang nasa likod ng pagdukot sa mga nawawalang sabungero. Dahil kapag daw hindi na ibalik sa mga financier ang pera at sila ay natalo, hindi daw mag-aatubili ang mga financier na ipapatay ang mga sabungero na nandaraya. February 2023 nang naglabas ng warrant of arrest para sa 6 na suspect na siyang dumukot sa mga sabungero sa Manila Arena. Pero kalaunan lumabas ang balita na inurong na pala ng pamilya ng 6 na mga sabungero ang kaso laban sa mga sospek. Ayon nga sa DOJ, ang mga pamilya ng mga sabongerong ito ay tumanggap na ng areglo kaya inurong na nila ang mga kaso. At September 2023 nang naaresto na nga ang 6 na security personnel sa Manila Arena, kasama na nga dito si alias Totoy. Kasama niya sa mga naaresto ay si Mark Carlo Zabala, Roberto Martiliano Jr., John Ray Consolacion, Virgilio Bayog at Claire Cordilla. Sila umano ang mga sospek na dumukot at pumatay sa mga nawawalang sabongero. Subalit kalaunan pinayagan ng mababang korte na sila ay makalaya at magbayad ng 3 million pesos each bilang piyansa. January 2025 naman nang inutos ng Supreme Court na muling arestuhin ang 6 na sospek dahil matibay nga ang mga ebidensya na sila ang dumukot sa 6 na mga sabongero. At nito lamang June 2025 nang muling lumabas si alias Totoy para isiwalat umano ang totoong mastermind sa kasong ito. Sinabi nga ni alias Totoy na ang mga nawawalang sabongero ay inilibing sa Taal Lake. Matapos ngang sabihin ito ni alias Totoy, nagpahayag ang PNP, DOJ, PH Navy at iba pang ahensya na interesado silang sisirin ang Taal Lake para ma-recover ang mga labi at ito nga umano ay isang hindi madaling trabaho. Ang mga revelasyon ni alias Totoy. Bukod sa unang revelasyon ni Totoy, sinabi niya na gusto umano ng kanyang boss na ipapatay ang DOJ Secretary na si Remulla. Pero sinabi umano ni Totoy sa kanyang boss na hindi siya ang gagawa ng pagpatay. Kaya naman simula nun, tila nagduda na kay Totoy ang kanyang boss at hindi na siya tinawagan pa
at gusto na siyang tapusin. Ay nga kay Totoy, 20 million umano ang patong sa kanyang ulo. Hindi siya umano natatakot kaya lumabas na siya para sabihin ang katotohanan. Sinabi nga ni Totoy na kapag nakuha at nahuli na niya ang mga nandadayang sabongero, ipinapasa niya umano ang mga sabongero sa mga taong papatay sa kanila. At ito umano ay mga pulis. Inuutos daw ng mastermind kay Totoy na patayin ang mga sabongero dahil paulit-ulit lamang umano silang lolokohin ito. Sinabi nga ni alias Totoy na ang dalawang minor de edad na sina Maison Ramos at John Paul De Luna na kasamang nawawala ng mga sabongero ay wala na rin. Masakit nga para sa mga pamilya ng biktima na malaman ang katotohanan na patay na ang kanilang mga kaanak. Hustisya nga ang sigaw ng ilan sa kanila at sana nga ay makamit na nila ang hustisya na kanilang hinahanap, lalo na at titistigo na nga umano si alias Totoy. Naniniwala din ang pamilya ng mga biktimang sabongero na credible ang mga statement ni Totoy, lalo na at may personal knowledge siya sa mga nangyari. Nanawagan naman ang mga pamilya ng biktima sa presidente ng Pilipinas para muling buksan ang kaso ng mga sabongero. Sa isang balita, naniniwala ang biktima na bukod sa ilang personalidad na sangkot, nasangkot din sa kasong ito ang isa umanong senador. Dahil hindi daw posible ang mga pangyayaring ito kung walang tulong ng isang senador. Sa interview, sinabi ni Totoy na kaya pinadukot si Ricardo Lasco dahil ninanakaw nito ang video ng sabong o tinatawag na cloning. At bilang master agent, binibigyan si Ricardo ng prangkisa para makapaglabas ng video ng online sabong. Kay Ricardo tataya ang mga sabongero at sa bawat kita ay may porsyento din umano si Ricardo. Pero ang ginawa umano ni Ricardo ay ninanakaw niya ang mga video. Ipinapalabas ito at magpapataya at ang kita ay sa kanya lahat imbis na hati o may porsyento ang kumpanya sa kanya. At dahil nga sa ginawa ni Ricardo, humina ang sales ng online sabong broadcast kaya ipinahanap si Ricardo. Mahigit 2 million pesos nga ang halaga ng ibinayad sa mga dumukot kay Ricardo ng August 2021. Ay nga kay Totoy, kinidnap si Ricardo para pigain sa kung ano ang kinalaman ng lalaki sa pagnanakaw ng video ng sabong. Pag-amin pa ni Totoy, siya mismo ang nagmayad sa grupo ng mga kalalakihan na dumukot kay Ricardo. Ipinakita nga ni Totoy sa media ang huling video ni Ricardo bago siya patayin. At sa video nga dito na nakita si Ricardo na kinakausap ng mga kumidnap sa kanya. Kinumpirma naman ng pamilya ni Ricardo na si Ricardo nga ang nasa nasabing video. At tulad nga ng ibang sabongero, ang labi ni Ricardo ay itinali sa sako na may buhangin para hindi lumutang sa Taal Lake. Pagkatapos, pinalubog daw ito sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Sinabi din ni alias Totoy na ang labi ng ibang mga sabongero ay tila nga hinati-hati pa para umanong madaling lumubog sa Taal Lake at hindi ito lumutang. Subalit ayon nga sa pamilya ni Ricardo, hindi umano totoo ang bintang sa kanilang kaanak. Sinabi din nila nang habang sila ay nasa loob ng Senado, inalok umano sila ni Atong Ang ng tulong tulad ng lifetime medical expense, lalo na sa nanay ni Ricardo. June 26, 2025, nang diretsahang iginiit ng Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mabigat umano ang nasa likod ng sinapit na mga nawawalang sabongero na pinaniniwalaang ang itinapon sa Taal Lake. Ayon sa kanya, ang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero ay makapangyarihan at maraming pera. Kaya umano nitong suhulan ang mga kawani sa gobyerno hanggang sa judiciary. Ayon pa sa sekretary, kinakatigan daw nila ang mga isinawalat ni Totoy. Credible daw umano si Totoy dahil hindi lamang testimonya ang meron ito, kundi pati mga video na magsisilbing ebidensya laban sa mastermind. Sinabi pa ni Remulla na isa sa ilalim nila si Totoy sa Witness Protection Program kapag natapos ng ayusin ni Totoy ang mga dokumento. Nang araw din na ito, sinabi ni Totoy na may isang babaeng showbiz personality ang mayroon ding kinalaman sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabongero. Hindi naman agad pinangalanan ni Totoy ang nasabing showbiz personality na alpha member at kasama mismo ang showbiz personality sa inner circle kung nasaan ang mastermind. Sinabi niya na dapat kasuhan nga ang showbiz personality din na ito dahil andun ito kapag nagmi-meeting kasama ang mastermind. Magiging susi daw ang showbiz personality dahil mas maraming alam ang babae. Bagamat hindi niya pinangalanan, lumabas nga ang pangalan ni Gretchen Barreto.
Ayon sa isang balita, hindi lalagpas sa 30 na tao ang pinangalanan ni Totoy sa kanyang affidavit na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabungero. Ang 30 na mga individual na ito ay mga security guard umano ng sabungan, ilang pulis at sibilyan. Tinataya nga na 10 ang sibilyan at 20 ang mga nasa serbisyo. Ayon din sa kanya, dapat kasuhan ang mga CQ dahil sila ang nagbibit-bit sa mga sabungero at nagto-turn over sa mga pulis. At ang mga pulis daw na ito ang bahala na kung saan dadalhin at papatayin ang mga nandadayang sabungero. Ayon pa kay Totoy, ang pagkakaalala niya 108 lahat ang mga pinatay na sabungero. Kasama din sa kanyang isasamiting affidavit ang pangalan ng pulis na may-ari ng property kung saan inilibing ang ilang sabungero. June 30, 2025 nang lumutang ang 4 pang akusado sa kaso sa pagkawala ng mga sabungero. Ang mga lalaki ay sina Robert Montellano Jr., John Ray Consolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlo Zabala. Matatandaan na ang 4 na mga lalaki na ito ay kasama ni Totoy bilang sospek na naaresto at nakalaya nga kalaunan. Ayon sa 4 na mga sospek, sila ay biktima sa mga nangyari at ang totoo ay wala silang kinalaman sa pagkamatay ng mga sabungero. Lumutang sila para humingi ng proteksyon sa gobyerno bilang state witness dahil pinagbabantaan na ang kanilang mga buhay. Sinabi nila na boss nila si Totoy at security personnel sila sa sabungan. Ibinunyag nga ng 4 na lalaki na big-time personality daw umano si Totoy. Si Totoy daw ay may sariling bodyguard, 2 resort, bulletproof na sasakyan at mga ari-arian. Nanawagan nga ang 4 na mga lalaki kay Totoy na wag na silang idamay, magsabi ng katotohanan at maawa sa kanila at sa kanilang pamilya. At nito nga lamang July 2, 2025, nang nilabas ni Totoy ang bagong revelasyon. Ayon sa kanya, ang mastermind sa pagtukot at pagpatay sa mahigit 100 nawawalang sabungero ay ang negosyanteng si Atong Ang at 2 pang individual. Idinawit na din ni Totoy ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Atong Ang. 100% umano na may kinalaman si Gretchen dahil lagi silang magkasama ni Atong Ang. Nanawagan nga si Totoy kay Gretchen na makipagtulungan at maawa sa pamilya ng mga biktima. Imposible daw umano ayon kay Totoy na walang alam si Gretchen dahil miyembro ito ng grupong Alpha at minsan katabi umano ito ni Atong Ang habang natutulog. Kada may meeting ang grupo ni na Atong Ang, andun umano ang aktres. Nagbobotohan daw sina Atong kung ipapapatay ang mga nandadayang sabongero at majority ay bumoboto ng yes kasama na si Gretchen. Sinabi pa ni Atong na nasa meeting na din kung hindi daw nila ipapapatay ang mga sabongero, babagsak ang kanilang negosyo. Sinabi nga niya na kaya ngayon siya lumutang dahil malaki ang tiwala niya sa PNP chief na si General Torre at hindi daw ito kayang bayaran ni Atong Ang. Sinabi ni Totoy na marami ng kaso si Atong Ang simula pa lamang sa mga kaso tungkol sa wedding. Alam umano ito ni Totoy dahil siya ay pinagkakatiwalaan ni Atong Ang. Maski nga daw kaibigan ni Atong ay ipinapapatay ng negosyante at alam ito lahat ni Totoy. Matatandaan nga na si alias Totoy ay isa sa mga nahuling sospek nang pumutok ang balitang ito. At matapos nga ng ilang buwan, siya ay nakapagpiyansa at nakalaya. Sinabi niya na si Atong Ang umano ang tumulong sa kanila sa pagtatago at bumibili pa umano ito ng mga bahay para sa kanilang taguan. At kalaunan si Atong Ang din daw umano ang nag-utos na ipahuli sila. Sinabi ni Totoy na wala naman daw talaga siyang kinalaman sa pagkamatay ng mga sabongero at ang tanging papel lamang niya ay ang farm manager ang utusan ni Atong. At hindi siya ang direktang pumatay sa mga nawawalang sabongero. Ay nga kay Totoy, ang pagkaso sa kanya ni Atong Ang ay parang kinasuhanan din daw nito ang kanyang sarili. Hindi daw totoo ang sinasabi ni Atong Ang na nag-e-extort siya ng pera na 300 million mula sa negosyante. Dahil ang totoo, binigyan siya ni Atong Ang na recantation paper para pirmahan at bibigyan siya ng 300 million pesos para bawiin niya ang kanyang mga unang pahayag laban kay Atong Ang. Sinabi din ni Totoy na hindi kaya ng kanyang konsensya na tanggapin ito dahil buhay niya at ng kanyang mag-iina ang nakataya dito. Ayon pa sa balita, ipinakita ni Totoy ang kopya ng affidavit of recantation na pilit na pinapipirmahan sa kanya ng panig ni Atong Ang. Sa papel, sinasabi na babawiin lahat ni Totoy ang kanyang statement laban sa kampo ni Atong Ang at ng iba pa. At kapalit nga nito ay pera.
Sinabi nga ni Totoy na siya ay matagal nang nagtatrabaho kay Atong Ang at 15 years na ito. Nagsimula siya bilang bodyguard hanggang sa maging Chief of Security. At July 3, 2025 nang formal nang kinasuhan ni Atong Ang si Totoy sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Kasama nga niya ang kanyang legal team na pinangungunahan ni Attorney Lorna Capunan. Kasama sa kinasuhan ay si Alan Bantiles alias Brown na dating empleyado ni Atong Ang. Ang mga kaso na isinampa ay attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incrimination against innocent person at slander. Ayon kay Atong, lumutang siya para marinig ng media ang kanyang side ng storya at hindi lamang puro kay Totoy. Gusto nila na ilabas ang katotohanan nang sa gayon ay hindi magkaroon ng maling lead sa kaso ang DOJ. Sinabi nga ni Atong Ang na sana tingnan ng publiko na siya at ang iba pang sinasangkot ni Totoy ay hindi mga kriminal. Kung pagbabasihan umano ang pagkatao ni Atong at ng iba pang mga akusado, hindi sila masamang tao na kayang pumatay dahil sila ay mga disenteng tao. Siya daw ay gamer lamang at lover boy. Ipinaliwanag naman ng isa sa mga abogado ni Atong ang tungkol sa 300 million pesos na suhol umano kay Totoy. Ayon sa abogado, ang nagsuggest umano na bayaran na lamang si Totoy ng 300 million pesos para bawiin ang kanyang mga testimonya ay si Alan Bantiles alias Brown. Ang pera daw ay para panimula ni Totoy sa pag-alis nito sa Pilipinas. Si Brown din daw ang nag-utos sa abogado na gumawa ng affidavit of recantation para kay Totoy. Sa balita nga, may mga larawan ni Brown kasama ang mga kilalang personalidad sa politika at negosyo. Sa magkaibang larawan kasama ni Brown ang isang senador at isang opisyal ng PCO. May plano nga umanong umalis ng bansa si Totoy kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ni Atong Ang na ang lahat ng ito ay punot dulo ay pera. Tumawag umano sa kanya ang grupo ni Brown at sinasabing tulungan umano si Totoy na makatakas ng bansa at bigyan na lamang ng pera. Isa-isa umanong tinatawagan ang grupo ni Atong Ang, ni Brown at Totoy para mag-extort ng pera. Sinabi ni Totoy kay Atong Ang sa tawag na gusto sana niyang iligtas si Atong Ang, pero yung mga kasama daw ni Atong Ang ay kailangan isama ni Totoy sa mga kaso. Subalit hindi daw naging maganda ang pag-uusap ni Atong Ang at Totoy dahil sa mga pinagsasabi ni Totoy. Sa madaling salita, kapag hindi umano nagbigay ng pera si Atong Ang, idadawit siya sa kaso. At kung sino nga ang hindi magbibigay sa kanilang grupo ng pera, ay idadawit ni Totoy sa kaso. Napamura pa nga daw si Atong Ang. Napamura pa nga daw si Atong Ang kay Brown dahil sa laki ng pera na hinihingi ng mga ito para hindi sila idawit sa kaso. At nang hindi umano binigyan ni Atong Ang ng pera sina Totoy at Brown, dito na raw nagsimulang magsalita sina Totoy laban sa kanila. Iginiit nga ni Atong Ang na siya at ang kanyang grupo ay walang kinalaman sa pagkidnap at pagpatay sa mga sabongero. Hilig lamang daw ni Atong Ang at ng kanyang grupo ay sabong. Lumantad na nga daw si Atong Ang dahil masyado na raw bugbog ang kanyang pangalan sa mga nangyayari. Sinabi din ni Atong Ang na lalabas din ang katotohanan at ipakikita niya ang ebidensya ng paninikil sa kanila ni Totoy at Brown. Sinabi din ni Atong Ang na tinulungan niya nga si Totoy nito lamang May 2025 election nang tumakbo ito bilang mayor sa Surigao del Sur. Binigyan niya umano si Totoy ng 12 million pesos para sa kanyang kampanya. At kapag hindi umano na pagbibigyan ni Atong Ang si Totoy, siya ay binablackmail ng lalaki. Nalaman din umano ni Atong Ang na may plano pala si Totoy na siya ay ipakidnap at magdemand ng ransom money sa kanyang pamilya. Pero ang totoo ay ipapapatay lamang si Atong Ang ni Totoy. Wala daw idea si Atong Ang na hahantong sa ganito kalaking issue ang paninikil sa kanya ni Totoy. Kaya nga hindi umano siya nagpa-entrap ng extortion activities ng lalaki. Naniniwala ang kampo ni Atong Ang na may pumoprotekta kay Totoy. Sinabi ni Atong Ang na ang dalawang pinangalanan ni Totoy na mastermind ay paong mga investors lamang at walang alam sa operasyon ng sabong. Si Gretchen Barreto naman daw ay paminsan-minsan nagbibitiw ng manok para sa marketing at promotion ng sabong. Nagtiwala daw si Atong Ang kay Totoy dahil mabilis daw itong magtrabaho. Pero hindi niya umano alam na si Totoy ay mayroon ng palang mga kaso tulad ng murder, hold up at pumatay na din umano ng pulis. Sa madaling salita umano, si Totoy ay kriminal. Ayon nga sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Capunan,
Ang dapat na maging state witness sa isang kaso ay ang least guilty sa isang kaso. Sa 6 na akusado daw sa pagpatay sa mga sabungero, si Totoy ang pinaka-guilty sa lahat dahil siya ang nagdedirekta sa operasyon. Ayon din sa abogado, hindi daw kwalipikado si Totoy na maging state witness o whistleblower dahil siya ang pinaka-guilty sa pagpatay sa mga sabungero. Dagdag pa ni Attorney Kapunan, nalaman nila na may isa pa palang negosyo si Totoy na hindi alam ni Atong Ang. Sa negosyo daw na ito, gumagawa si Totoy ng illegal para kumita ng malaking pera. Sinabi pa ng abogado na ang mga taong nakakaalam na may ginagawang masama si Totoy ay ayaw lumantad dahil natatakot ito sa private army umano na mayroon si Totoy. At mayroon din daw si Totoy na sandamakmak na security guard sa kanyang paligid. Nanawagan naman si Attorney Kapunan sa gobyerno na mag-imbestiga ng tama para na din sa naiwang pamilya ng mga pinatay na sabungero. Nanawagan naman si Atong Ang sa media na sana ay wag daw maging one-sided at kinuha sana ng media ang kanilang panig. Sa huli, sinabi ni Atong Ang na mag-isip daw si Totoy dahil itinuring niya itong sariling anak pero hindi niya akalain na ganito pala ito kasama at may plano pa siyang ipapatay nito. Agad naman sumagot si Totoy sa mga bintang sa kanya ni Atong Ang. Ayon nga sa interview, wag na umanong magsinungaling si Atong Ang at huwag nga daw magtago sa ilalim ng saya ng kanyang nanay. Iginiit ni Totoy kay Atong na wala siyang kakayahan na patayin ang higit 100 na mga nawawalang sabungero. Dahil ang totoong nag-utos kay Totoy at sa grupo ng mga pulis na patayin ang mga nandayang sabungero ay si Atong Ang. Sinabi din niya na hindi daw totoo na nag-extort siya kay Atong Ang ng pera. Sa katunayan, ang abogado umano ni Atong ang nagbigay sa kanya ng affidavit of recantation kapalit ng 300 million pesos hanggang sa umabot nga ito ng 500 million pesos. Hindi naman ito tinanggap ni Totoy dahil hindi na umano kailangan ng pera dahil may sarili siyang pera. Sinabi din ni Totoy ang katotohanan si Atong Ang umano ang tumawag sa kanya isang araw bago siya mag-report sa DOJ. Sa tawag, sinabi umano sa kanya ni Atong Ang na ayusin nila ito at sinabihan pa siya na itinuring nga siyang sariling anak at si Atong Ang daw mismo ang susundo sa kanya sa airport para ayusin nila ito. Nananahimik na umano si Totoy noon sa probinsya pero kasinungalingan umano ang binabato sa kanya ni Atong Ang. Kaya naman napilitan umano siyang lumutang. Isinawalat din niya na mayroon daw latest na pinatay si Atong Ang na nagnakaw umano ng manok sa lipa at sinaloan. Dagdag pa niya, sinabi sa kanya ni Atong Ang na kapag tinanggap niya ang pera, si Atong na daw ang bahalang maglinis sa lahat. Ayon nga kay Totoy, pinaalis daw siya ni Atong Ang ng bansa at si Brown umano ang tumulong sa kanya para magpunta sila sa Singapore at siya nga ay gumamit ng peking passport. Si Brown din daw ang naging tulay ni Atong Ang para kausapin si Totoy. At sa pinaka-latest ngang balita, pinasunog umano ni Atong Ang cellphone ni Totoy na naglalaman ng mga ebidensya para patotohanan na si Atong ang mastermind ng krimen. Bagamat wala na ang cellphone na ito, mayroon daw hawak si Totoy na voucher na ipinangbayad noon sa mga pulis na pumatay sa mga nawawalang sabungero na galing mismo kay Atong Ang. Ang mali daw ng mga pulis, hindi nakuha sa kanya ang voucher na ito kung saan makikita ang pangalan, petsa at ang amount na tinanggap ng mga taong involved sa kaso na ito. Inutusan din umano ni Atong Ang si Totoy na sunugin ang kopya ng USB na naglalaman ng mga ebidensya. Pero nagkaroon daw ng kopya si Totoy ng USB na ito. At kalaunan nga, papangalanan din ni Totoy ang mga pulis na sangkot dahil baka may mangyari sa kanya. Lalo na at may lumilipad umano na drone sa paligid ng kanyang bahay. Kasama din sa mga akusasyon ni Totoy kay Atong Ang ay tinatago umano ang 4 na kapwa niya akusado para ituro ng mga ito si Totoy. Binubuhay daw at kinukupkop ni Atong ang pamilya ng 4 na akusado na ito. Pinoprotektahan daw si Atong Ang ng colonel, major at kapitan. Ayon pa kay Totoy, 50 million pesos na ang patong sa kanyang ulo at inutos na umano ni Atong Ang na siya ay patayin. At sa huli, sinabi niya nga na tatay din ang turing niya kay Atong Ang pero hindi niya matanggap na gusto siyang ipapatay nito kasama ang kanyang buong pamilya. Sa pinakahuling ulat, hindi pa nakakapag-submit ng affidavit si Totoy. Ayon sa kanya, may importante pang missing link na kailangan para makumpleto ang kanyang affidavit. Sa ngayon ay mahigpit na binabantayan ng PNP si Totoy at sila din ang nagbigay ng lugar kung saan ngayon nagtatago ang witness.
Nakwento naman ni Totoy na palipat-lipat siya ng bahay dahil magaling ang mga nagbabanta sa kanya at kaya siyang itrace ng mga ito. Ayon nga kay Secretary Rimulya, sooner than later ay sasampahan na nila ng kaso sina Atong Ang at Gretchen Barreto, na ayon nga sa pamilya ng mga sabongero ay wala dito sa Pilipinas. Noon pa man daw ay may case build-up na talaga laban sa mga mastermind. Pero naging mabigat na laban ito dahil napakaraming pera umano ng sangkot at sobrang daming koneksyon. Isiniwalat din ng DOJ na may 20 pang individual na nasa tinatawag na Alpha List o mga Alpha Group ng Isabong. At dahil nga pinangalanan na sina Atong Ang at Gretchen Barreto, idadagdag daw umano ito nila sa listahan ng mga suspect. At bukod kay Totoy, marami pa daw ebidensyang hawak ang ahensya tulad ng video ng mga CCTV. Sa huli, sinabi nga ni Secretary Rimulya sa media na hindi nila bibitiwan ang kaso ng mga nawawalang sabongero hanggat hindi lumalabas ang katotohanan kahit na mahabang proseso ang kanilang pagdadaanan. Wala naman naging pahayag si Gretchen Barreto hinggil sa issue na kanyang kinakasangkutan. Sa isang Facebook post, makikita naman ang larawan ni Totoy kung saan ikinokumpara ang kanyang suot na damit, pantalon at relo sa orihinal na presyo ng mga produkto. Ang t-shirt nga daw na suot ni Totoy ay Lacoste na nagkakahalaga ng 4,950. Ang pantalon niya ay Rich Owens na ang halaga ay 53,000 pesos. At ang relo umano ni Totoy ay Cartier na ang halaga ay halos kalahating milyon. At nito lamang July 4, 2025 muling kinausap sa isang interview si Totoy at sinasabing hindi umano totoo na binigyan siya ni Atong Ang ng 12 million pesos ng kampanya ng eleksyon. Ayon kay Totoy, ang 12 million pesos ay kanyang mga loan o utang kay Atong. Kasama din sa 12 million pesos ang huling sahod niya sa Pitmaster. At ilan din sa mga pera na ito ay binigay umano ni Atong Ang na panggastos ni Totoy habang siya ay nagtatrabaho para dito. Tinanong naman si Totoy ng newscaster na kung kakalas na pala siya kay Atong Ang, bakit pa daw siya umutang sa negosyante. Sumagot naman si Totoy at sinabing nilalaro lamang umano niya si Atong Ang. Dahil kung bigla na lang daw siyang kakalas dito, ay makakalata daw si Atong Ang at malalaman nito ang kanyang plano. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!